Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari on! Radyo Pilipinas Iloilo News! Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Bukadlaw sang Miyerkules, Enero 21, tuig 2026. Ako ang inyong tagbalita, Junel Baclay, kagkaroon sa mga headlines. Pila ka mga senador, ambasador, at mga opisyal uman nga magatambong sa Dinagyang Festival 2026 kay Mayor Raisa Trias. Gobyerno probinsyal sang Iloilo naghatag sang 2 milyon ka pesos nga assistance sa Maasin LGU bilang suporta sa pagpakigbahin sa kasadyahan sa kabanwahanan. Police Regional Office NIR magapadala sang 3 kagatos ka mga personnel para sa Dinagyang Festival 2026. GSO nagpanugyan sa mga tumalanaw sang blocking kag rehearsal na mangin responsable sa pagaboy sang ila basura. Pagtukod sa dugang stage sa Huervana Street, Lapas, ginsugura na. Trabaho sa Iloilo City Government suspendido sa Enero 23 kag Enero 26. Mga public utility jeepney ginabisuan nga magsunod sa igapatuman nga traffic scheme sa highlights ang kasadyahan kag Dinagyang Festival. 61st Infantry Battalion Philippine Army nagsahulog sang ila ika-39 nga founding anniversary. Kag reshuffling sang regional director sang DPWH 6 kag DPWH Negros Island Region lauman suno kay Secretary Dizon. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:05 sa aga kagkaroon sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas News. Ilang ka senador kag ambasador lauman nga magatambong sa Dinagyang Festival suno kay Mayor Raisa Trias. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Emerose Santiagudo. Lauman nga matambong sa Dinagyang Festival 2026 ang pila ka mga senador kag ambassador sa lungsod. Impirma ni Mayor Raisa Trias ang pag-abot sa mga ambassadors kag high-ranking officials na magasaksi kag magpakigbahin sa nagalaynay nga aktibidad sa Dinagyang Festival sininga tuig. Lakip sa mga bisita kag makiselebrate sa Dinagyang Festival amo ang ambassadors ng South Korea nga si His Excellency Lee Sang-hwa o po ni iasawa ng 3 ka mga opisyal sa embassy. Mag-abot man ang ambassadors ng Germany na si His Excellency Dr. Andres Michael Pafrenoshke o po ng iasawa kada pila ka mga opisyal. Nagkip man ang ambassadors ng Canada na si His Excellency David Hartnett, ambassadors ng Japan na si His Excellency Endo Kazuya kag si Mayor Kevin J.T. Susiko sa Guam. May mag-abot man ng representante halin sa Taiwan. Matambong man sa kibatan sa may Senator Bam Aquino kag Senator Bongo. Tuga pa ni Trias, may pila ka senador, national kag international personalities nga mag-invite sa syudad agad mag-saksi sa Dinagyang Festival. Duga nga, hindi lang magatanaw mga bisita kung aktibong nga makigbahin sa mga nakalinyang aktibidad kaangay sa kasadyahan sa kadanmuhanan kag Dinagyang Tribes Competition.
Yung patagman sa alkalde nga gipaparahan na sa Iloilo City Government ang isa-ka tour para sa mga ambassadors ug VIPs agud mapakita sa ila ang kaanyag kay mga nagapangulo nga proyekto sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Siguro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gobyerno probinsyal sa Iloilo nagatag sang 2 ka milyon ka pesos nga asistan sa Maasin LGU bilang suporta sa pagpakigbahin sa kasadyahan sa kabanwahanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Nag-turnover sa cash assistance ang Iloilo Provincial Government sa lokal nga panguluhan sa Maasin Iloilo bilang suporta sa preparasyon sa banwa sa kasadyahan sa kabanwahanan 2026. Mismo si Iloilo Governor Arnold Professor Jr. ang nag-turnover sa cheque sa LGU Maasin. Ang Tutugang Festival sa Maasin ang back-to-back champion sa kasadyahan sa kabanwahanan 2025 kag 2024 kag galaong nga madepensahan ang titulo sini nga tuig. Ginkilala man nga champion sa Parada ng Kalayaan 2025 Festival Performance Competition ang Tutugan Festival. Para sa Bagong Pilipinas, Mern Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isa ka send-off ceremony ang ginpatigayon sa Police Regional Office Negros Island Region para sa 3 kagatos ka mga personnel nga ga-deploy sa selebrasyon sa Dinagyang Festival 2026. Ang mga personnel nga ipadala sa siyudad sa Iloilo magabulig sa security measures nga ipatuman sa selebrasyon. Suno kay PRO NIR Director Brigadier General Thomas Ibay. Inipagpasalamat man sa PRO NIR sa suporta nga ipalabot sa Police Regional Office 6 sa nagdigad nga Mascara Festival. Sa pag-deploy sang dugang nga kapulisan, ginpagina ni Ibay ang mga personnel nga i-prioritize Manila ang ila safety samtang nag-obra sang ila katungdanan. Ang 3 kagatos nga mga personnel nga deploy naman nagikan sa nagkalain-lain nga units sang Bacolod City Police Office kag Negros Occidental Police Provincial Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpanugyan ang General Service Office o kon GSO sa publiko partikular ang mga tumalanaw sang blocking kag rehearsal sang mga tribo sa Dinagyang Festival 2026 sa Facebook page sang GSO. Ginpahayag ni GSO Head Engineer Neil Ravena ang iya pagkadismaya matapos madamo nga basura ang ila natipon sa Iloilo Freedom Grandstand. Suno sa iya dapat mangin responsable ang mga tumalanaw sa paghabuoy sang ila basura sa mga nagakaigo nga basurahan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagtukod sa dugang nga stage sa Urbana Street La Paz, ginsuhuran na. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Emero Santiagudo. Nag-umpisa na ang pagtukod sa stage sa Urbana Street sa La Paz na dugang na stage para sa Dinagyang Festival 2026. Kung madumduman, nagyara sa masobra 400 kadinagyang seats ang ipahamtang sa dugang na judging area sa Urbana Street sa La Paz para sa Dinagyang Festival 2026. Ang presyohan ay isang tickets kasubong man sa mga iban na judging areas kung sabihin 2,000 pesos ang silver at 3,000 pesos ang gold para sa Dinagyang Tribes Competition. Samtang itugyan naman sa Iloilo Provincial Government ang pulungkuan para sa kasadyahan sa kabanwahanan sa Judging Area No. 2. Bangod sa pagtukod sa stage, nagpatungan na sa road closure sa area ang temporaryo nga hindi maagaman sa mga motorista ang Urbana Street sa La Paz. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Siguro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpagawa sa executive order si Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga nagapatuman sa suspensyon sang trabaho sa Iloilo City Government bag-o kag tapos ang Dinagyang Festival. Sa idalom sang EO, suspended ang trabaho sa Iloilo City Government sa maabot nga Biyernes Enero 23 kag sa Lunes nga adlaw Enero 26. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginabisuhan ang mga dipasayro nga jeep nga magsunod sa igapatuman nga traffic flow sa kasadyahan kag Dinagyang Festival. Ang mga PUJ nga ungka buntatala tagbak City proper nagikan sa Haro Plaza padulong sa City proper ang mag-aagi sa Ilope Street pakadto sa West Visayas State University Hospital sa diin sila ang mag-load kag unload sang pasahero. Magliko sila sa Del Carmen Street, right turn sa Commission Civil, lapos sa Burgos Street, Magdalo Street, Mabini Street, Huervana hasta sa Rizal Street.
lapos sa Drilon Bridge pakadto sa Muli-Lune. Alin naman sa Quirino Bridge sila magabalik sa Rizal Lapos, Werba na Lapas, Herios Extension, Avellana Extension, Commission Civil, Halandoni, E. Lopez Street. Ang may ruta naman nga lapas halin sa Ticod City proper, ang magalapos sa Plaza Lapas pakadto sa City proper, magalabay sa Herios Street, pagwa sa Avellana, Burgos, kag mag-load kag mag-unload sang pasahero, magagwa sa Diminigracia, Barangay Alalasan, Halandoni, Lapos, Libertad, kag Drilon Bridge. Sa pagbalik nila sa Muli-Lune, mag-aagi sila sa Quirino Bridge pakadto sa Rizal Lapos, Verbana, balik sa place of origin. Nagapangabay ang ICT team mo sa mga motorista nga magtuman sa implementar nga traffic scheme para sa masulhay nga trapiko. Ginaingan nyo man ang mga motorista nga likawan na ang pagdala sa ilang mga pribado nga salakyan sa highlight sang dinagyang sa baylo ibutang ini o kung iparada ini sa mga identified off-site parking. Tanan naman nga lapas tikod nga G pakadto sa Festive Walk Mall, alin sa Plaza Lapas mag-aagi sa Herios Avellana, Commission Civil, Halandoni, kag Benigno Aquino Avenue. Sa pagbalik sila magalabay sa Halandoni Street, lapos sa E. Lopez del Carmen Street, Commission Civil, kag Burgos sa La Paz Plaza. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gintagaan pagkilala sa 61st Infantry Battalion o Philippine Army ang mga opisyalis kag stakeholders nga nagatag sa labing dako nga kontribusyon sa giniwat nga selebrasyon sang ila ika-39 nga founding anniversary. Ginpanginbulahan sa 61st IB ang mga stakeholders bungod sa ila suporta. Madamos ang nalabot ang unit sa kampanya kontra insurhensya. Magluwas sa stakeholders gintagaan man sa award ang mga outstanding personnel sa 61st IB. Suno kay 301st Brigade Commander Mel Richard Patricio, ang kadamuon sa gintagaan pagkilala sa 61st nagapakita kung ano kadamo ang nagaupod sa katuyuan sang unit agud matapos ang problema sa insurhensya sa komunidad. Ginpanugyanan man ni Patricio ang mga soldado sa 61st IB nga padayonon ng ilang mga inisyatibo para mas mapabakod pa ang relasyon sang militar kag pumuloy. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal na ginbuksan ang Western Visayas Gastronomy Expo sa SM City Iloilo Event Center. Aktibidad magalawig sa isa ka semana o kuntubtob sa Enero 25. Ipasundayag sa Expo ang mga ginapabugal nga culinary heritage kag creative ingenuity sang bugos nga rehiyon. Ang inisyatibo suportado sang Regional Development Council on RDC kag Economic Development Committee. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Reshuffling sang regional directors sang DPWH6 kag NIR lauman suno kay DPWH Secretary Vince Dizon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Adetalye sang balita. May pagbalasa ang matabos ang mga regional directors ng Department of Public Works and Highways ay naging pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon sa iyang pagbisita sa Iloilo kahapon. Ginpahayag bugang ni Dizon nga magabayluhanay sang liderato ang DPWH Region 6 ug DPWH Negros Island Region sa tunganan ay DPWH ORC Regional Director Engineer Jose Alpruto kag Negros Island Region Director Denise Maria Ayag. Ginahulat pa ang opisyal nga announcement sa ahensya sa kung saan maging epektibo ang reshuffling sa pila ka mga opisyal sang DPWH Region 6 kag NIR. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga barangay health workers sa Carles, Iloilo ginpaydalom sa Patient Navigation for Cervical Cancer Elimination Training. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpaydalom sa training sang Cancer Warriors Foundation kaupod ang Iloilo Provincial Health Office, ang mga barangay health workers o kung BHW San Carles Iloilo sa patient navigation bilang suporta sa Scale Up Cervical Cancer Elimination with Secondary Prevention Strategy. Ang 5 ka nga training nagatuyo nga i-equip ang frontline health workers ang skills kay ihibalo sa paggiya sa mga pumuluyo sa pag-access ng cervical cancer screening kag treatment services. Lagi man sa ginpatpat ang available nga government financial support kung sa diin ginpresenta ni Dr. Athena Lauron sa PhilHealth 6 ang nanuhay-tuhay nga PhilHealth benefit packages
Naging patpatma ni Maris Andrea Bidonia, Assistance to Individuals in Crisis Situation Focal Person sa Iloilo Provincial Social Welfare and Development Office, ang mga social assistance nga ila ginatanyag. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang Department of Environment and Natural Resources o DENR Region 6 sa pagpamuno ni Regional Executive Director Raul Lurilla nagupod sa mga opisyal sa West Visayas State University College of Agriculture and Forestry kag Panay Energy Development Corporation para pasangkaron ang handumanan reforestation kag carbon sink project. Yaraman sa Iloilo Provincial ENR Officer Salvador Maglinong Jr. kag Community ENR Officer sa Warotac Nuevo, Engineer Glenn Del Norte. Kaupo ng pila pa ka mga empleyado nga naghatag sang technical nga suporta sa proyekto. Ang pagtilalipo ng indalan, agud formal nga maistoryahan kay maplastar ang mga tikang para sa handumanan reforestation and carbon sink project phase 2. Naangot man nini sa madinalagon nga resulta sa nauna nga bahin sa proyekto kung sa diin masobra 340,000 ka puno sang kahoy ang natanom sa mga voluntaryo nga nagbuylog sa mga lihok. Luyag sang DENR 6 kag kaupod nga mga ahensya nga pasangkaron pagid ang ligasiya para sa ikayo sang palibot kag publiko. Ang nasambit nga proyekto nagatuyo palaparon ang 150 hektaryas nga reforestation site sa banwa sang Lambunaw agud mangin mas mabakod nga carbon sink o kung lugar nga naghihigop sang carbon dioxide halin sa hangin. Sa sining ikaduha nga hugnat igatanom sa mga tumandok o kon endemic native nga sahi sa mga kahoy nga natural nga nagatubo sa probinsya. Dako ang mangin kontribusyon sini nga sa pagpaganhagan sa malain nga epekto sang climate change o kung ang hindi normal nga pagbag-o sa klima samtang ginasiguro ang may masunod nga henerasyon pa nga makita ang mapuslan ang dunang manggana. Ang pagbinuligay sang gobyerno, sektor sa edukasyon, kag pribado nga kumpanya, isa ka maayong ehemplo kag pag-ugyon para sa kadam-an. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagumpisa na ang operasyon sang hemodialysis unit sa Dr. Catalino Gallego Nava Medical Center sa probinsya sang Guimaras. Ano kay Governor Lucille Nava, ini ang kabayan sang commitment sang probinsya nga i-upgrade ang medical services kag dapat mangin accessible sa tanan. Ang hemodialysis unit may pulo ka machine nga maka-accommodate sang 5 ka pasyente kada sesyon, may schedule kada Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Ginanunsyo man ni Congressman J.C. Raman Nava nga ang dialysis services mangin libre para sa mga Guimaras noon. Sa mga gusto mag-avail sa serbisyo, magpadulong lang sa hemodialysis unit sa ospital para makasumite sang mga requirements. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lunsar sa Manwa sang Murcia sa Negros Occidental ang benteng bigas meron na. Ang programa nga nagatanyag sang 20 pesos kada kilo nga bugas sa ginpangunahan sa Department of Agriculture Negros Island Region paagi sa Agribusiness and Marketing Assistance Division kag National Food Authority. Sa aktibidad kabubusan nga isa kagatos ka sako sang barato nga bugas, ang gintanyag sang gobyerno sa publiko ang benteng bigas meron na kabahin sang padayon nga suporta sa DANIR kag NFA sa mga pangadlaw-adlaw nga kinahanglan sang mga pamilya kag paglabot sang ginahandom nga seguridad sa pagkaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dako naman na nabulig sa mga nanuhay-tuhay nga programa sa administrasyon para mapanubo ang annual average inflation rate sang rehiyon. Suno kay Philippine Statistic Authority Western Visayas Regional Director Nelida Amular, may dako ang kontribusyon ng pagnubo sa regional nga inflation sa ginlonsan nga benteng bigas meron na program nga ginpahamtang sang kadiwa. Sa idalom sa nasabit nga programa, ginatagan higayon ng mga Pilipino nga makabakal sang dekalidad nga bugas o tanon, prutas kag iban pa. Lokal nga mga produkto sa mas barato nga presyo. Naibaluan nga ang Western Visayas nakabalag sang 1.5% nga annual average inflation. Sang tuig 2025 mas manubo ko ni paanggit sa 3.7% nga annual average sa tong tuig 2024. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pang balita, LTO Regional Directors Conference hiwaton subong adlaw sa siyudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, Handa na ang Land Transportation Office Region 6 sa pag-host ang hiwaton nga Regional Directors Conference sa siyudad sang Iloilo. Ginplastar sang ensyang ila preparasyon sa hiwaton nga major national gathering nga natalana sa Enero 21 tubto 24. Ginpangunahan ni LTO 6 Regional Director Attorney Jose Duspan II kag Assistant Regional Director Jack Conlu ang sinapol kaupod sa mga committee chairpersons kag ilang miyembro.
Ang Regional Directors Conference, Administrative Forum, and Law Enforcement Service Forum ang hiwaton sa Diversion 21 Hotel sa siyudad sang Iloilo. Kagini ang pagatambugan sa mga LTO Regional Directors, Senior Officials, kag key personnel sang LTO gikan sa nagkalain-lain nga lugar sa punsod. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado ang kapulisan ng top 6 most wanted person sa probinsya ng Antique bangod sa kasong rape sa poblasyon San Remigio, Antique. Ginkilalang sospek kay alias Mil, 34 anyos, residente sa San Remigio, Antique. Gintingog nga puwersa sa San Remigio Municipal Police Station, San Jose Municipal Police Station, Antique Provincial Intelligence Unit ang nagpatigayon sang operasyon. Sa karon nadakpan ng sospek kagyara sa kustodiya sa San Remigio Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon sang iya kaso. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Apat ka mga barangay sa Iloilo ang nagbaton sang assistant Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. sa balita ni Marian Grace Eranyo. Nagbatos ang asistans ang 4 ka barangay sa probinsya sang Iloilo para sa improvement at construction sa water system. Gin-turn over ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang 3 million pesos na cheque sa barangay Tuburan, Pototan, masobra sa 2.6 million pesos sa barangay Gimbuangan, Pototan, 2 million pesos sa barangay Nangka, Batad, kag masobra sa 1.2 million pesos sa barangay Kuroton, Lambunaw. Ang assistance kabay sa pagpanigwa sa gobyerno probinsya nga maghatag sang safe ug mainom nga tubig sa tagsa ka panimalay sa mga Ilonggo sa idalom sa Rural Water Supply and Sanitation Project. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:23 na sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Agi nyo nabatian ng detalye sa mga nagapangunang nga balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News. Karon nga adlaw sa Miyerkules, Enero 21, tuig 2026. Madugang pangabalita kag impormasyon, i-share, follow, kag like lang sa aton Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo. Salamat sa mga nag-upload sa aton siniyang Facebook Live. Subong nga aga. Kita karon sa programa Iloilo Morning. Ako naging lamang inyo alaga, Janelle Baclay. Mayong aga, Pilipinas. God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.